May mga taong nailuklok natin sa kapangyarihan dahil naniniwala tayong sila ang magpoprotekta sa atin. Sila ang inaasahang magpapatupad ng batas. Sila ang dapat na maging sandigan ng kanilang komunidad. Pero paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan ng isang bayan ang siyang umano'y nagplano ng isa sa pinakamalagim na krimen sa kasaysayan ng Pilipinas? Ito ang kwento ng dalawang kabataang puno ng pangarap at ng isang alkaldeng naging simbolo ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Ito ang kaso ni na Mary Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Umaga ng June 29, 1993, nagsimulang mag-alala ang landlady ng isang dormitoryo sa loob ng University of the Philippines Los Baños. Hindi umuwi ang isa sa kanyang mga boarder at hindi iyon pangkaraniwan. Ang estudyanteng iyon ay si Mary Eileen Sarmenta, 21 taong gulang. Isang scholar, graduating student ng Bachelor of Science in Agriculture. Tahimik, masipag at ayon sa kanyang mga kakilala, isang taong walang kaaway. Habang hinahanap siya ng kanyang mga kaibigan, isang puting Toyota van ang dinala sa himpilan ng pulisya. Sa loob nito ay ang bangkay ng isang babae. Tinawag ang ilang kakilala ni Eileen upang tingnan kung siya nga iyon. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, nawala ang lahat ng pag-asa. Si Eileen iyon. Halos hindi na siya makilala dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. At dahil sa matinding pinsala sa kanyang mukha, kinailangan pang hanapin ng kanyang ama ang maliit na nunal sa kanyang pisngi upang makumpirma ang kanyang identity. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang trahedya dahil makalipas lamang ang ilang oras, isa pang bangkay ang natagpuan sa isang dump site. Isang binata. May mga bakas ng matinding pagpapahirap. May tama ng bala. Siya si Alan Gomez, 19 na taong gulang, at isa ring estudyante ng agrikultura sa UP Los Baños. At huling nakita siyang kasama ni Eileen noong gabi bago sila mawala. Sa loob lamang ng isang gabi, 2 buhay ang biglang naglaho at iisa ang tanong ng buong bansa: sino ang may kagagawan nito? Habang nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon, unti-unting lumitaw ang isang pangalang halos walang gustong banggitin: Antonio Sanchez, ang alkalde ng Calauan, Laguna. Isa siyang makapangyarihang politiko na matagal nang iniugnay sa iba't ibang kontrobersiya. May mga ulat na mayroon siyang sariling armadong grupo, at ayon sa mga testimonya na lalabas kalaunan, ang pagdukot kina Eileen at Alan ay hindi aksidente. Isa itong planong pinaghandaan. June 28, 1993, 6 na lalaki ang umano'y binuo para sa isang espesyal na operasyon. Kabilang sa grupo ang Deputy Chief ng Pulisya ng Calauan, isa pang pulis, mga bodyguard ng alkalde, kanyang pamangkin at maging ang kanyang hardinero. Hindi sila naghahanap na kriminal. May iisa lamang silang misyon: hanapin ang isang babae, si Eileen Sarmenta. Isang ambulance ang ginamit bilang sasakyan upang hindi sila pagdudahan. Buong araw silang umikot sa paligid ng UP Los Baños. Ngunit hindi nila makita ang kanilang target. Habang lumilipas ang oras, may isa sa kanila ang nagsabing may kukunin silang regalo para sa mayor. Hindi pera, hindi alahas, kundi isang babae. Pagsapit ng gabi, namataan nila si Eileen. Kasama niya ang kaibigang si Alan Gomez. Tahimik lamang silang nakaupo sa loob ng isang puting van. Wala silang kaalam-alam na may mga armadong lalaking nagmamasid sa kanila. Ilang sandali lamang, biglang pinalibutan ng grupo ang sasakyan. Tinapatan sila ng mga baril. Wala silang pagkakataong tumakas. Pilit silang isinakay sa sasakyan. Habang papalayo sila ng campus, unti-unti ring nawawala ang pag-asang may makakita pa sa kanila ng buhay. Maya-maya, dumating ang convoy sa isang pribadong farm. Doon, naghihintay ang taong
umano'y nag-utos ng lahat. Si Mayor Antonio Sanchez, iniharap sa kanya ang dalawang estudyante. Nakatali, may busal ang bibig, at walang kalaban-laban. Ayon sa mga testigong kalaunan ay tumistigo sa korte. Nang makita ng alkalde si Alan, nagtanong umano siya, bakit may lalaki? Ipinaliwanag ng kanyang mga tauhan na isinama nila ito upang walang maging saksi. Sa sandaling iyon, tila napagdesisyonan na rin ang magiging kapalaran ni Alan. Samantala, dinala si Eileen sa loob ng isang silid at doon nagsimula ang bangungot na tuluyang sisira ng buhay ng dalawang kabataang may mga pangarap. Sa loob ng farm, magkaiba ang sinapit ni na Eileen at Alan. Habang si Eileen ay dinala sa isang silid, si Alan naman ay naiwan sa labas. Ayon sa mga testimonya ng mga testigong kalaunan ay naging state witnesses, pinagtulungan si Alan ng ilang lalaki. Paulit-ulit siyang sinaktan, binugbog at pinahirapan. Sa bawat sandaling lumipas, palala ng palala ang kanyang kalagayan. Samantala, sa loob ng silid, si Eileen ay pinagsamantalahan ng mismong alkalde. Ayon sa naging desisyon ng hukuman, batay sa mga ebidensya at testimonya. Makalipas ang ilang oras, lumabas si Eileen. Nakatali pa rin ang kanyang mga kamay. May busal pa rin ang kanyang bibig. Halos hindi na siya makatayo. Ayon sa testimonya ng mga saksi, sinabi umano ni Mayor Antonio Sanchez sa kanyang mga tauhan, tapos na ako sa kanya. Pagkatapos ay iniwan niya ang dalaga sa kanyang mga tauhan. Muling isinakay sina Eileen at Alan sa puting van. Madilim ang daan, tahimik ang paligid. Habang umaandar ang convoy, biglang umuga ang sasakyan. May nagtatangkang lumaban. May desperadong gustong makatakas. Isang segundo lang ang lumipas. Isang putok ng baril ang umalingaw sa gitna ng katahimikan. Puminto ang van. Hinila palabas si Alan. Duguan at halos wala ng malay. Ngunit ayon sa testimonya, muli pa siyang binaril. Pagkatapos, itinapon ang kanyang katawan sa gilid ng kalsada. Para bang wala siyang halaga. Sa loob lamang ng ilang segundo, natapos ang buhay ng isang 19 na taong gulang na estudyante. Ang tanging pagkakamali niya, ang samahan ang kanyang kaibigan noong gabing iyon. Ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Tumigil ang convoy sa isang liblib na tubuhan. Doon, ayon sa mga state witnesses, sunod-sunod na pinagsamantalahan si Eileen ng ilan sa mga lalaki. Isang krimeng ginawa ng mga taong ang ilan ay may tungkuling ipatupad ang batas. Sa kabila ng lahat, patuloy na nakiusap si Eileen. Umaasang may maawa, umaasang may pipigil. Ngunit walang tumulong. Sa huli, isang panyo ang muling isiniksik sa kanyang bibig at ilang sandali matapos noon, isang putok ng baril ang tuluyang kumitil sa kanyang buhay. Dalawang kabataan, dalawang pangarap, parehong nagtapos sa isang gabing hindi nila inaasahang magiging huli nila. Ngunit ang mas nakakagulat, hindi agad nagtago ang grupo. Sa halip, nagsimula silang burahin ang lahat ng ebidensya. Nilinis ang sasakyan, sinubukang alisin ang mga bakas ng dugo, at higit sa lahat, sinimulan ang isang planong pagtatakip. Isa sa mga pinangalanang sangkot sa krimen, ang siya ring Deputy Chief ng Pulisya ng Kalawan. Bilang mataas na opisyal ng pulisya, alam niya kung paano gumagana ang sistema. At ayon sa testimonya, ginamit umano niya ito upang ilihis ang investigasyon. Nagkaroon ng kunwaring search operation. Ang mga taong naghahanap sa mga biktima, sila rin umano ang nag-iwan ng kanilang mga katawan. Parang isang palabas, alam na nila kung saan pupunta dahil sila mismo ang nagdala roon. Habang lumalabas ang resulta ng forensic examination, ay lalo pang tumibay ang kaso. Kinumpirma ng pagsusuri na si Eileen ay nakaranas ng matinding sexual na karahasan bago siya pinatay. Habang dumarami ang ebidensya, lumalaki rin ang pressure mula sa media at publiko. Hindi na ito simpleng kaso ng pagpatay.
Isa na itong pambansang issue. At habang lumalalim ang investigasyon, may dalawang lalaking hindi na kinaya ang bigat ng kanilang konsensya. At isa sa kanila, si Aurelio Centeno, isa sa mga kasama noong gabing iyon. Noong August 10, 1993, naaresto siya. At sa pagkakataong iyon, pinili niyang magsalita. Isinalaysay niya ang buong plano mula sa paghanap kay Eileen hanggang sa huling sandali ng dalawang estudyante. Hindi nagtagal, sumunod ding tumistigo si Venancio Malabonan. Magkatugma ang kanilang mga salaysay. At sa unang pagkakataon, nabuo ang kabuang larawan ng nangyari noong gabing iyon. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabuo. At ang lahat ng ito ay nagtuturo sa iisang pangalan, Mayor Antonio Sanchez. Noong August 13, 1993, 3 araw matapos na aresto si Centeno, inaresto rin ang alkalde. Ngunit hanggang sa huli, itinanggi niya ang lahat ng akusasyon. Iginiit niyang wala siya sa farm noong gabing iyon at nanatili siyang kumpiyansang makakalusot. Hindi niya alam na ang pinakamatinding laban ay magsisimula na sa loob ng hukuman. Habang nagsisimula ang paglilitis, nakatuon ang pansin ng buong bansa sa bawat pagdinig. Isa-isang humarap sa hukuman ang mga testigo. Isa-isang inilahad ang mga ebidensya. At habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nabuo ang malinaw na larawan ng nangyari noong gabi ng June 28, 1993. Malaki ang naging papel ng testimonya ni na Aurelio Centeno at Venancio Malabonan. Ang kanilang mga salaysay ay nagtugma sa mahahalagang detalye at sinuportahan ng iba pang ebidensya, dahilan upang maging matibay ang kaso laban sa mga akusado. Sa kabilang panig, patuloy namang itinanggi ni Mayor Antonio Sanchez ang lahat ng akusasyon. Iginiit niyang wala siyang kinalaman sa pagdukot, panggagahasa at pagpatay kina Eileen at Alan. Ngunit para sa hukuman, mas mabigat ang mga ebidensyang iniharap kaysa sa kanyang mga pagtanggi. Matapos ang halos 2 taon ng paglilitis, dumating ang araw na matagal nang hinihintay ng mga pamilya ng mga biktima. Naglabas ng desisyon ang hukuman. Napatunayang guilty si Antonio Sanchez at ilan sa kanyang mga kasamahan sa iba't ibang krimen kaugnay ng kaso. Inatulan sila ng reclusion perpetua sa maraming bilang ng mga krimen, kasama ang pagdukot, panggagahasa at pagpatay. Inatasan din silang magbayad ng danyos sa pamilya ni na Eileen at Alan. Sa unang pagkakataon, ang dating makapangyarihang alkalde ay nakita ng publiko na nawalan ng kontrol. Galit, sumisigaw at patuloy na ikinigiit na isa lamang siyang biktima ng politika. Ngunit para sa hukuman, natapos ng usapin, nagsalita ng batas. Lumipas ang mga taon, unti-unting nawala sa mga headline ang kaso. Ngunit hindi ito kailanman nakalimutan ng mga Pilipino. Pagkatapos ng halos 25 taon, muling nabuhay ang galit ng publiko. Noong 2019, lumabas ang balitang maaaring makinabang si Antonio Sanchez sa Good Conduct Time Allowance. Kung mangyari iyon, maaari siyang makalaya. Nagdulot ito ng matinding galit at pagkabahala. Maraming Pilipino ang nagtanong, paano makakalaya ang isang taong nahatulan sa isa sa pinakamalagim na krimen sa kasaysayan ng bansa? Dahil sa matinding reaksyon ng publiko, nilinaw ng pamahalaan na hindi siya kwalipikadong mapalaya sa ilalim ng naturang batas. Nanatili siyang nakakulong. Noong March 27, 2021, natagpuang walang malay si Antonio Sanchez sa loob ng kanyang selda sa New Bilibid Prison. Isinugod siya sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Doon nagtapos ang buhay ng dating makapangyarihang alkalde. Ngunit para sa pamilya ni na Eileen at Alan, hindi yon ang katapusan ng kanilang pagdurusa. May isang detalye ang tumatak sa maraming Pilipino. Sa kabila ng utos ng hukuman na magbayad ng danyos, hindi ito hinabol ng pamilya Sarmenta. Ayon sa ina ni Eileen, hindi nila kailangan ang pera ng taong pumatay sa kanilang anak. May isa lamang silang hinintay, isang salitang
hindi nila kailanman narinig. Patawad. Isang pag-amin, isang tunay na pagsisisi. Ngunit hanggang sa kanyang huling hininga, patuloy na itinanggi ni Antonio Sanchez ang kanyang pagkakasangkot. Mahigit 3 dekada nang lumipas, ngunit nananatiling isa ang kasong ito sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lamang dahil sa tindi ng karahasang sinapit ni na Mary Eileen Sarmiento at Alan Gomez, kundi dahil ipinakita nito kung gaano kapanganib ang kapangyarihan kapag napunta sa maling tao. Ang mga taong dapat sanay tagapagtanggol ng batas, ang siya mismong lumabag dito. At ang sistemang inaasahang magbibigay ng proteksyon, muntik pang magamit upang pagtakpan ang katotohanan. Sa huli, nakamit man ng mga salarin ang kaparusahan, hindi na nito maibabalik ang 2 kabataang may mga pangarap at pamilyang naghihintay sa kanilang pag-uwi. Marahil, yon ang pinakamabigat na aral ng kasong ito. Ang hustisya ay maaaring dumating, ngunit para sa mga biktima, hindi na nito maibabalik ang panahong ninakaw sa kanila. At habang inaalala natin ang kasong ito, nananatiling mahalagang tanungin ang ating sarili. Paano natin mapapanagot ang mga nasa kapangyarihan kapag sila mismo ang lumalabag sa batas? Dahil ang tunay na hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa nagkasala. Ito rin ay tungkol sa pagtiyak na hindi na kailanman mauulit ang ganitong kasamaan.